aking era of tugtugan ni Daryl Justin. Oh, go! Super throwback! Ayan na nga! Ano yan? Nangyari? Kaya ng dolyar natin. Oo, yung piso kontra dolyar ay low. Ayan po ang nagiging epekto ng walang pagkakasundo ng mga lugar o mga bansa na hindi ho nagkakasundo-sundo. Yung mga bansa, mga lugar sa ating mundo na nagkakanya-kanya na lamang at ang kanilang solusyon ay sakto pare, nakakote ako ngayon. Wala lang ako pulang sombrero eh. Pwede sana eh. Pero ganyan. Ayan, di rin kulay blonde yung buhok ko eh. Pero, the war's not yet done. Yeah, it's a good thing because we started the war and we will end the war. Ganon, no. Kung puro war lang ang iniisip, yan ang problema. Kasi wala na tayong na-achieve para sa ikaunlad ng ating mundo. Hindi po ng bansa ha, kasi ang mga bansa natin may kanya-kanya na mga problema na kinakaharap ngayon, dumagdag pa. Tama. Problema sa taas ng presyo ng gasolina. Number 1 yun. Number 2, nangangamba yung nasa natin, tataas ang presyo ng kuryente. Sus, Mariosep. Tama ka dyan. Pangatlo, tataas yung presyo din ng tubig. Tataas ang tubig. Tataas ang tubig. Ito pa malala, bumagsak pa ngayon yung piso kontra dolyar. Oh my God! Kung nakita po ninyo kahapon sa mga post sa social media, nagtapos po ang foreign exchange trading natin sa piso kontra dolyar sa 60 pesos. Hindi hanapin ko yung figure kung gaano kababa yung may centavos na katumbas yun eh. Sa iba na maaaring naghahanap ng mas mataas na conversion rate o yung ika nga, baliktad kasi ang sistema kung hindi ako nagkakamali. Parang maganda magkasa ng interview sa Monday kahit wala ako. Pagpasok ni Riz sa Monday, magkakasa po ang interview para kay John Riz Calata at sa kanya makakasama sa Monday si paring Jordan Gutierrez. Ako'y nag-aabiso na as early as now. Ako po'y wala ng Monday at Tuesday at ako'y mamamahinga lang. Ako'y magbabakasyon lang. Lingkod. Araw-araw niyo naman ang kasama. Ako'y magbabakasyon. Ako'y pupunta sa lugar na walang signal. Yeah, walang signal pare. Huwag mo tatanungin ng opening song. Well, hindi. Ako'y with the family lang over the next 2 days. Kaya pagbigyan niya na minsan lang naman wala ang inyong abang lingkod. Wow, minsan pag may racket, wala na naman dito sa programa. Ito naman yung para sa La Familia, ika nga. Pagbigyan niyo na ho. Bagamat ang daming hindi maganda nangyayari, ituloy pa rin natin ang tinatawag natin, ika nga, parang Daniel na, Shabu! Isa lang ibig sabihin ng Shabu. Salamat, Jesus, at biyernes ulit! Isa pang maganda, masigla, masayang Holiday Friday morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Sumasa inyo na po ang inyong paborito morning habits sa DWIZ at Radio Channel 23. Ito na po, Pinoy Gising. Wakey na po sa mga kinakailangan pumasok. Taas kamay sa atin, kaya na parin Daniel at parin JM dahil tayo ay double pay today. Ayun. Double pay matatanggap pa sa May. Double pay matatanggap pa sa... hindi, katapusan pala ng... Kayo naman, katapusan pala ng April. Importante ho yung mapapasok ngayon, regular non-working holidays. Ibig sabihin, pag sinabing regular holiday, that's 200% o ika nga double pay. O siya, dire-diretso na po tayo sa kalating oras na balitaan, kulitan, kwentuhan, na pagsasaluhan po natin. Sa unang kalahati o sa unang bahagi, ako po muna makakasalo ninyo. Maya-maya lamang, maya-maya. Kasama natin si Rayabel Medina sa ngalan po ni paring John Riz Calata. Ako po muna ninyo makakasama. Ako po ang abang lingkod, Daryl Justin. Aba, gising na para mas maraming grasya. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Ngayon po ay araw na ng Friday, ika-20 na po sa buwan ng Marso taong 2026. Sa ulo ng mga nagpapagong balita, Pinoy Gising! dagdag ayuda sa transport sector, muling tiniyak ni PBBM. Pinoy Gising! Nabanggit ko sa pasimula, halaga ng piso sumadsad sa pinakamababang level kontra dolyar. Pinoy Gising! Maraming kumpiyansang maaabot ang 1/3 votes para ma-impeach si VP Sara.
Pino Gising! Higit 400,000 mga bagets, mga bata, apektado ng naantalang humanitarian aid dulot ng sigalot sa Middle East. Pino Gising! Eman Pacquiao, target maging boxing world champion. Pino Gising! Delayed o canceled ang flight pero tumangging mag-refund ang airline. Nako, bawal ito. Pino Gising! Pagkain ng ice cream, nakakapagpagaling nga ba ng sore throat? Mamaya, let's prove it! Pino Gising! Di pa pala nalagay yung factor pick. Pero mamaya sa isang oras natin may factor pick tayo. At sa mundo ng showbiz, Itchy Worms, magbabalik Taiwan para sa 3 City Tour. Lahat ay gising kay Daryl Justin at babangon ka talaga sa pagkahilata kasama si John Riz Calata. Pinoy Gising! 38 minuto na po, 38 minutes na makalipas ang alas 4 ng morning. Dako na tayo sa mga nanggigising, nang bubulabog, nang bubulahaw, nang gugulat na detalye ng mga balita. Pino Gising! Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karagdagang tulong para sa mga transport workers sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa Pangulo, pansamantalang ipinagpaliban ang pagpapatupad ng fare hike upang hindi mabigatan ng mga pasahero. Pero ang umaray dito yung mga transport groups kasi nga inaasahan nila makakatulong po itong fare hike na hinihingi nila. Sa halip, ayon kay PBBM, maglalaan ng pamahalaan ng subsidiya upang matulungan ng mga driver na hindi malugi sa kanilang hanap buhay. Mahalagaan niya ito lalo na sa nalalapit na Holy Week o Semana Santa kung kailan inaasahang dadami ang mga biyahero sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Pino Gising! Usaping piso kontra dolyar, lumagpak po sa 60 level ang halaga ng piso kontra dolyar sa kauna-unahang pagkakataon simula nang sumirit ang global price ng langis dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan. Nagsara ang palitan sa 60 pesos and 4 centavos kada isang US dollar kahapon kumpara sa 55 pesos at 52 centavos noong ikalabing walo o ika-18 po ng buwan ng Marso, nakaraang Miyerkules po iyan. Ito na sa ngayon ang pinakamahinang performance ng piso laban sa US dollar. Magugunit ang ibinabala na noon pa ng mga ekonomista na magre-resulta sa mas mataas na inflation at pagbagal ng paglago ng ekonomiya ang mas mataas na presyo ng crudo sa international market. Una na rin nagbabala ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev na posibleng bumili sa 7% ang inflation sakaling tumagal pa ang kaguluhan sa gitnang silangan. Pino Gising! Kumpiyansa ang Kamara na makakuha ng malalaking numero o sapat na boto ang mga impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman at Manila 3rd District Representative Joel Chua na abot kamay na ang 1/3 of votes sa mga mambabatas para ma-impeach po ang Vice Presidente. Ayon kay Chua, malinaw ang naging resulta sa nakaraang botohan ng House Committee on Justice sa pagtukoy ng sufficiency in substance kung saan 54 na mambabatas ang pumabor sa indikasyon na kakayaning maabot ang dapat na boto para ma-transmit ito sa Senado. Binigyang diin po ng kongresista na hindi politika ang nagtutulak sa Kamara kundi ang pagtupad sa tungkulin alinsunod sa konstitusyon. Iginit din ni Chua na hindi minamadali ang impeachment dahil dumadaan ito sa tamang proseso. Ipinunto pa ng mambabatas na hindi nila maaaring isantabi ang responsibilidad anuman ang ginagawang panggigibit sa politika o debate sa publiko. Pino Gising! Sa iba po natin mga tampok na balita sa oras na 19 na minuto bago sumapit ang ikalima ng morning, naniniwala si Lawyers for Commuter Safety and Protection founder and president at suki natin dito sa Impilan, Attorney Ariel Inton, na inaantala lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nakikita niyang inevitable na pagdagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ayon po kay Attorney Inton, nauunawaan niya kung bakit nagpoprotesta mga transport group sa gitna ng lumalalang issue sa pagtaas ng presyo ng gasolina dahil sa nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Israel kontra Iran. Dagdag pa niya, marangal at may dignidad ang kita ng mga pangunahing hanap ng mga transport group at hindi ang mga ayudang tulad ng fuel subsidy. Yung ayuda, ano na lang yan, plus factor na lang yan. Kung sakaling meron. At hindi naman sasapat talaga yan. Kahit na anong sabihin nila, dagdagan, parang we are promoting a culture of mendicancy. Kung ang ating laging ipagmamalaki, ayun, ayuda. Kaya, bagamat kahit papano makakatulong, pero hindi yan ang inaasahan ng transport group.
Samantala, nababahala po ang abogado sa tila pag-urong sulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue po ng dagdag pasahe ng public transport dahil binaliktad umano niya ang anunsyo ng Department of Transportation tungkol dito. Ano nagpabago sa isip niya kung meron man o sino man? Yun ang guys namin malaman. Bakit? Kasi, with all due respect, lagay mo sa alanganin yung alter ego mo eh. Yung DOTR secretary, ilagay mo siya sa alanganin. Bakit? In-announce niya eh. At least sana siya na lang din ang pinag-announce na binabawi ni Presidente o suspend daw muna. Yan po ang tinig ni Attorney Ariel Inton, ang Pangulo po at founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Pinuri ni House Assistant Majority Leader at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores ang pagsuspende ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hirit na fare hike ng grupo ng transportasyon. Ayon kay Flores, ang pagsuspende ng Pangulo sa taas pasahe ay makatutulong sa milyon-milyong Pilipinong commuter tulad ng mga manggagawa, estudyante at pangkaraniwang mamamayan sa harap ng tumataas na presyo ng langis at iba pang gastusin bunsod ng krisis sa gitnang silangan. Inihalimbawa ni Flores na ang paraan ng pag-aalay o pag-alalay para mapanatili ang kabuhayan ng mga nasa sektor ng pampublikong transportasyon, kabilang ang pagpapatupad ng targeted fuel subsidies, access to financing at iba pang konkretong suporta. Binigyang diin ni Flores na dapat maingat na balansin at protektahan ang mga commuters laban sa dagdag pasahe habang sinisiguro rin na may sapat na tulong ang transport sector upang patuloy silang makabiyahe at makapaghanap buhay. Pinoy Gising! Usaping transportasyon pa rin po inatasan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang lahat ng kanilang regional directors na pabilisin ang pag-update at pagsusumite ng datos kaugnay ng pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga driver at operator ng kani-kanilang lugar. Ayon sa ahensya, kasalukuyan na initong pinaghahandaan ang implementasyon ng programa na maglalaan ng pinansyal na tulong sa mga kwalipikadong public transport driver at operator sa buong bansa sa gitna ng epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Nauna nang inihayag ng Department of Transportation o DOTR na target simulan ang pamamahagi ng tig-5,000 subsidy sa ika-4 na linggo ng Marso. Next week po iyan ha. Hinikayat din po ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang mga driver at operator na magbukas ng e-wallet accounts upang mas mapabilis ang pagtanggap ng ayuda. Bubuksan ng e-wallet, wala nang ang pan-data, wala nang ang panggas, may e-wallet pa. Dagdag pa ng ahensya, inatasan na rin ng mga regional directors na paigtingin ang koordinasyon sa mga LGU upang masiguro ang maayos na pamamahagi ng subsidiya para sa mga hindi gagamit ng e-wallet. Pinoy Gising! Pero feeling ko naman, okay, I will correct myself, feeling ko naman karamihan din dito sa mga nasa transport sector at mga super natin, may mga e-wallet account naman na ito kasi kung wala ka nga naman talagang cash, silang nag-a-adjust para sa'yo, pwede mo pa rin silang bayaran via e-wallet. Pero kung wala, ano na lang, kung walang pan-data nga yung driver, naghihimutok na nga sila. Diba? Yun ang problema, naghihimutok na sila na wala na halos po silang kinikita. Hay! Pambihira naman. 15 minuto bago mag-alas 5 ng morning, Parin Daniel, tanggap muna tayo ng mga reports. DWIZ Patrol Report! 50% discount. Kalahati po. Kalahati ng buong fare sa lahat ng pasahero ng MRT3 at LRT2. Magsisimula na po yan sa Marso 23. Detalye mula ka Patrol 45, Raul Esperas. Magbibigay ng 50% diskwento para sa lahat ng sasakay sa MRT2 at MRT3 simula sa darating na Lunes, Marso 23 taong kasalukuyan. Ito ang naging direktiba ng Department of Transportation o DOTR sa lahat ng pasahero ng MRT3 at LRT2 na ipapatupad nga simula sa darating na Marso 23. Nagbibigay ang Department of Transportation ng 50% diskwento para sa lahat ng pasahero at ito ay kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at upang mapagaan ang araw-araw na biyahe ng mga commuters sa pamamagitan ng diskwento sa pamasahe, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na lubos na nagpapahirap sa ating mga mamamayan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, sa Impira Metodo Lakas, DWIC. Tanggap tayo ng ulat mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Reports!
Ang inaabangan ng sambayanan, price monitoring at ulam tips ng ating Yusek at Palengke Queen. Diyan po sa Bagumbong Market sa North Caloocan at Marolas Market sa Valenzuela. O paalala lang po, lalo na sa mga Katoliko, Lenten Friday na naman tayo. At ano kayang pwedeng ipayo ni Mama Beth Samson para kay John Riz Calata na nilalagnat? Mama Beth, Yusek, good morning! Salamat, Jesus, at Biyernes ulit. Yun! Shabuday. John Riz, get well soon, anak. Oo. Oo, dahil Biyernes, Lenten, marami akong maipapayong ulam Ayos. para sa ating mga kapwa Pinoy. Yes, dito, anak Daryl, ang baboy ay ang halaga ng baboy, kasing, pigi, laman, giniling, 350 per kilo. Samantalang ang special ribs, 340 per kilo, 380 naman ang kilo ng liempo. Sa manok, 180 pesos ang kilo ng mga leg part. Ayan, yung mga peeling parts na yan. Pero meron silang special price para naman sa kanilang isang buong manok, 165 per kilo yan. Ngayon, ang isda, ang bangus 220 hanggang 340 per kilo, depende pa rin sa laki. Tilapia 160, ang galunggong 300, Friday, prito. Espada, dalagang bukid, asuhos, bisugo, 300 to 320 per kilo. Sapsap 220, ang puset, kalawang 280 hanggang 320 per kilo. Ang hipon naman depende sa laki from 280 to 650 per kilo. Sugpo na yun eh. Ulo ng maya-maya 200 at ang laman ng maya-maya 240. Itong ating ayungin 380 per kilo. Mahal pero napakasarap yan ipangat. May mga isda rin Daryl na nakatumpok sa halagang 100 piso para doon naman sa hindi makabili ng 4 kilong isda. Okay naman siya. Talaga naman masarap naman yung isda na yun. Ang gulay, repolyo, 60, sayote, 40, patatas, 70, 50 pesos ang kilo ng peche Baguio, 150 ang carrots, labanos, pangsigang, 60, Baguio beans, 100 pesos, bell pepper, 160, ang kamatis, 40 per kilo hanggang 45 pesos. Ang sibuyas na pula, 100 pesos, samantalang ang puti, 90 at ang bawang, 140. Ang chichara, 150 at ang siling labuyo, siling labyo, 180 per kilo. Ayan, on a Friday, ay nako, kami ni Daryl talagang 100% wala Of mo ng course. baboy, walang manok dahil Friday. Si Daryl nga pati Miyerkules, di ba tama ba ako anak? Tama. Pag Wala. Friday. Family tradition. Wala kami pag Yes. Wednesday and Friday. Oo. Correct. Kami naman every Friday. Because it's Lenten Friday, Lenten season na tayo, pwede kayo magtortang talong, adobong pusit, chop suey with quail eggs, pakbet with pritong daing, adobong kangkong in oyster sauce with tofu. Pwede rin ba silang magluto ng sweet and sour tilapia o pritong tilapia, pinangat na sapsap sa kamatis, pinangat na ayungin sa sampalok, 380 pero masarap naman yan. Pwede na maghapon. Ginataang sitaw at kalabasa. Uy. Lagyan nyo ng pritong dili sa ibabaw. Ginataang laing. O di ba ang dami niyan marami kayong Alam mo, pagpipilian. Mama Beth, isingit ko na lang bago ka mag-extra kung sino matutuwa doon sa unang binigay mo na tortang talong. Sino po? Si birthday boy bukas. Itago natin siya sa pangalang Itago natin siya sa pangalang Dennis. Happy birthday! Kung matutuwa Ay, siya ganun doon. ba? Birthday ba ni Boss Dance bukas? Ano Pero si Boy Torta yun eh. Oo. talaga ba? Yes, Boy of torta. course. Oo. Meron tayo, may boy digay tayo sa loob, may Yan. boy torta pa dyan. Pero walang Meron digay pang boy ngayon. torta. Oo, walang digay ngayon kasi walang DFC. Friday ngayon eh. Oo, wala muna. Naku, kaya ang iyong mga fans na mga apo ko ay mga nakasimangot. Sabi, hala, naku po, pati si Tito Daryl hindi kakain ng manok. Yes, oo. Walang Pahinga DFC. muna. Bukas na ulit. Pahinga muna. Bukas pwede na, Sunday. Lalo ng Sunday. Magba-barbecue chicken kami sa Sunday eh. Yeah, Anyway, para sa ulam team sa Pinoy gising ni Daryl Justin, Metro Patrol Beth Samson ng inyong palengke queen Mama Beth Samson ng DWIZ, nagbabalita ng tama at kahit anong panahon, magbabudget tayo ng tama. Pinoy Gising! Maraming salamat, Mama Beth Samson, sa price monitoring at ulam tips. Ngayon naman, sa Valenzuela naman po, mga estudyante sa pampublikong paaralan tumanggap ng educational assistance. Detalye mula kay Kuyang Danny Cruz. Umabot sa mahigit 15,000 mag-aaral ang nakatanggap ng educational assistance mula sa pamahalang lungsod ng Valenzuela
Ayon kay Mayor Wes Gatchalian, may kabuang 15,848 na graduating students mula sa mga pampublikong paaralan ang benepisyaryo ng programa. Kabilang dito ang 10,620 estudyante sa elementarya at 5,228 na magtatapos sa senior high school o grade 12. Bawat isa sa kanila ay tumanggap ng halagang 1,500 piso bilang tulong pinansyal. Ang pagbibigay ng ayuda sa mga nagtapos ng elementarya ay nakabatay sa Ordinance Number 271 Series of 2016 na inamyendahan ng Ordinance Number 551 Series of 2019. Samantalang ang tulong para sa senior high school na magtatapos ay ipinatupad sa ilalim ng Ordinance 1110 Series of 2023. Nagsimula ang pamamahagi ng tulong pinansyal at inaasahang tatagal ito ng 5 araw upang masiguro ang maayos at organisadong distribusyon sa lahat ng pampublikong paaralan sa lungsod ng Valenzuela. Ayon sa pamahalang lungsod, layunin ng programang ito na kilalanin ang pagsisikap ng mga mag-aaral at makatulong sa kanilang paghahanda para sa susunod na yugto ng kanilang edukasyon o karera. Sinabi ni Mayor Gatchalian na patuloy ang kanilang suporta sa sektor ng edukasyon bilang pundasyon ng pag-unlad ng komunidad. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon, alamin naman natin kung delayed o canceled ang flight pero tumanggi pong mag-refund ng airline. Isumbong natin kay Patrol 45. Kay Kuya Raul, no? Hindi, alamin po inyong karapatan at ang parusa ng mga hindi magtatanggap ng refund sa NBI. Nako, bawal ito! Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Delayed o canceled ang flight pero tumangging mag-refund ang airline? Nako! Bawal ito. Karaniwan ang mga tao ay maagang nagbubook ng flight para mas mahaba ang preparasyon at para sapat ang panahon para makaipon. Ngunit paano kung na-cancel o na-delay ang flight mo pero ayaw itong i-refund ng airline kung saan ka nag-book ng trip? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Nakasaad sa DOTC DTI Administrative Order Number 1 Series of 2012 o ang Air Passenger Bill of Rights. Obligasyon ng mga airline na magbigay ng refund sa mga pasahero kung na-cancel o nasa 3 oras ng delay ang kanilang flight. Ayon sa batas, ang refund ay dapat maibigay kaagad sa mismong araw ng booking. Ang sinamang airline na tumangging magbigay ng refund ay maaaring ireklamo sa Civil Aeronautics Board. Bisitahin lamang ang kanilang website www.cab.gov.ph. Maaari ring sampahan ng kaso ang airline para sa danyos kung malaking abala ang naidulot ng canceled o delayed flight sa pasahero. Kaya sa mga airline, kung ayaw nyong mabash, pagandahin ang serbisyo. Unahin palagi ang kapakanan ng bawat pasahero para hindi kayo masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! At sa mga fans naman ng Itchy Worms, good news dahil magbabalik Taiwan po sila para sa 3-city tour. Showbiz balita mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, magbabalik sa Taiwan ang sikat na OPM band ng The Itchy Worms para sa kanilang Taiwan Part 2 Tour ngayong Abril. Nakatakdang magtangal ang banda sa 3 lungsod sa Kaohsiung, Taichung at Taipei kung saan inaasahang dadali nila ang kanilang kilalang musika, katatawanan at kwentong Pinoy para sa mga Pilipino sa ibang bansa. Ayon kay Jugs Hogeta, main vocalist ng banda, layunin nilang makapagbigay saya at maibalik ang pakiramdam ng Pilipinas sa mga kababayang malayo sa pamilya. Dagdag pa ng banda, isang karangalan para sa kanila na maipakilala ang OPM sa international audience habang pinapalakas ang koneksyon sa mga Pilipino sa Taiwan. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. 20 po ngayon sa buwan ng Marso 2026. Balikan na natin ang ating mga headlines. Pinoy Gising! Dagdag na tulong para sa mga transport sector, muling tiniyak ni PBBM. Pinoy Gising! Piso bumagsak sa pinakamababang halaga laban sa dolyar. Pinoy Gising! Kamara kumpiyansang makakakuha ng sapat na boto para ma-impeach si VP Sara.
Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, higit 400,000 bata apektado ng naantalang humanitarian aid dulot ng sigalot sa Middle East. Pinoy Gising! Mamaya sa Sports, Eman Pacquiao target maging boxing world champion. Pinoy Gising! Pagkain ng ice cream na kapag papagaling nga ba ng sore throat? Tunghayan natin yan sa Let's Prove It. Pinoy Gising! Yusek Claire Castro, sinabihan daw po ang mga Pilipino na tigilan na ang pagtutok. Ang pagtutok sa issue ng flood control dahil nakakasawa na raw. Mamaya alamin natin kung totoo o hindi sa Factor Fake. Pinoy Gising! Balita sa mundo ng showbiz. Direktor Chotumo Shibayama ng Doraemon pumanaw sa edad na 84. Sa pagpapatuloy natin, kami po ulit ang inyong mga kasama hanggang alas 6 in the morning. Daryl Justin. At sa ngalan po ni John Riz Galata, ako po si Reabel Medina. Pinoy Gising! Sa pagpapatuloy ng mga detalye, kinatigan ni Senator Sherwin Gatchalian ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin muna ang fare hike o dagdag singil sa pamasahe para sa mga pampublikong transportasyon. Ayon kay Senator Gatchalian, kailangan munang unahin ang ibang mekanismo na hindi magdudulot ng inflationary effect o pagtaas ng presyo ng ilan pang bilihin o serbisyo. Naniniwala rin ang senador na pansamantala lamang ang pagsuspinde sa dagdag sa pasahe. Kapag kasi anya nagtaas ang pasahe, tiyak ring itataas ng mga manufacturers ang presyo ng kanilang mga produkto at posible ring manghingi ng dagdag sweldo ang mga empleyado. Naniniwala si Senator Gatchalian na uunahin na muna ang ibang mekanismo gaya ng pagbibigay ng pantawid pasada at iba pang direct subsidy sa mga apektadong sektor ng oil price hike. Pinoy Gising! Samantala, dismayado si House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Reneco sa pagtabla ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa rekomendasyon ng Department of Transportation na pisong pagtaas sa pasahe sa pampublikong transportasyon. Para kay Congressman Ko, galawan ng classic trapo ang pasya ng Pangulo kung saan tatanggalan ng kita ang mga ordinaryong Pilipino at aambunan ng ayuda para magkautang na loob sila sa susunod na eleksyon. Iginiit ng mambabatas na ang ginawang hakbang ay isang malaking insulto sa tsoper na tinitiis ang gutom para lamang may maiuwing kita sa kanilang pamilya. Aniya, hindi palimos kundi kabuhayan ang kailangan ng mga tsoper, kaya ang hindi pagpapatupad ng fare hike ay dapat tapatan ng pagtanggal sa value-added tax o VAT at iba pang fuel taxes, lalo na ang pagkokontrol sa mataas na presyo ng langis at pangunahing bilihin. Pinoy Gising! Inaprubahan po ng Senado ang Senate Resolution number 350 na naglalayong bumuo ng isang ad hoc committee para tugunan ang mga hamon na dulot ng umiigting na tensyon sa gitnang silangan. Ang bubuoing ad hoc committee ay pamumunuan ng Chairperson ng Senate Committee on Finance na si Senator Sherwin Gatchalian. Sa ilalim ng resolusyon, inaatasan ng komite na magsagawa ng mga pagdinig para agarang matugunan ang epekto ng gulo sa gitnang silangan, lalo na po sa sektor ng langis. Inaasahan ring bubuo ang ad hoc committee ng isang malinaw at komprehensibong contingency plan para maiwasan ang posibleng socio-economic crisis at stagflation o ang sabay na pagbagal ng ekonomiya at pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Pinagsusumite ang komite ng ulat sa Senado na maglalaman ng kanilang mga obserbasyon at rekomendasyon. Isusumite naman ang naturang ulat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kaukulang aksyon. Pinoy Gising! Sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy ang paghahanap ng bansa ng alternatibong mapagkukunan ng langis sa gitna ng krisis sa Middle East. Ayon sa Pangulo, bagamat pabago-bago ang presyo ng langis, sinisiguro ng pamahalaan na sapat ang supply nito sa bansa. Ipinaliwanag din ni PBBM na umaasa ang Pilipinas sa imported na langis kaya't mahalagang makahanap ng iba pang mapagkukunan upang maiwasan ang kakulangan. Kasabay nito, tiniyak ng Pangulo na patuloy ding babantayan ang presyo ng mga pangunahing bilihin upang maprotektahan ng mga mamamayan. Pinoy Gising! Iniyak naman po ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro na kanilang ipatutupad ang conservative at rules-based approach sa pagtalakay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte upang masiguro po na magiging patas ang nasabing proseso. Binigyang diin ni Luistro na mahigpit na sinunod ng Justice Panel ang rules matapos mabigo ang unang impeachment noong 19th Congress dahil sa technicalities.
sinabi ng kongresista na maingat at strikto ang komite sa pagsunod sa mga patakarang pinaiiral sa impeachment proceedings upang hindi maantala ang pag-usad ng impeachment laban sa Vice Presidente. Target ding matiyak ng Justice Committee ang patas, masusi at kayang tumagal sa anumang pagsusuri ang impeachment complaint. Layon anya ng methodical approach na maiwasan ang makwestiyon ito sa Korte Suprema at maideklara na naman na ito po'y unconstitutional. Nilinaw naman ni Luistro na maituturing na mini trial ang kanilang ikakasang formal na pagdinig next week po, araw ng Miyerkules, Marso 25 at hindi pa ito ang pinal na paglilitis dahil Senado ang siyang gagawa nito. Tutukuyin anya ng komite kung mayroong probable cause batay sa mga ebidensyang ihaharap ng magkabilang panig. Pinoy Gising! Samantala, nakatakdang humarap sa Sandigan Bayan 6 Division sa susunod na linggo ang state witness at dating DPWH District Engineer na si Henry Alcantara. Ang pagharap ni Alcantara sa Marso 24 ay kaugnay ng kasong malversation laban kay dating Ako Bicol Representative Zaldico at ilang dating opisyal ng DPWH Mimaropa hinggil sa proyektong road bike sa Oriental Mindoro. Ito ay kasunod ng isiniwalat ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na sinabing nakatanggap siya ng humigit kumulang 100 milyong piso na anyay balato mula kay Ko sa pamamagitan ni Alcantara noong 2023 hanggang 2025. Nauna nang iniugnay ni Alcantara ang ilang mambabata sa sinasabing kickback scheme kaugnay ng mga proyekto sa flood control sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinoy Gising! 11:30 minuto, 11 minutes makalipas ang alas 5 ng Friday morning. Hinamon ni Tinggog Party List Representative Jude Asidre, si Navota City Representative Toby Tiangco na pangalanan ang mga sangkot na mambabatas na sinasabing pumirma kapalit ng mga programa o proyekto. Ito ay matapos sabihin ni Tiangco na nagkaroon umano ng suhulan sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Congressman Asidre, dapat magsumite si Tiangco ng ebidensya sa ilalim ng panunumpa kung totoo ang kanyang mga alegasyon. Kung hindi anya, kaya ni Tiangco na maglatag ng matitibay na ebidensya, patunay lamang ito na pawang spekulasyon at disinformation lamang ang hakbang na layong siraan ng integridad ng Kamara. Muling iginiit ni Asidre na walang sino mang mambabatas ang pinilit, sinuhulan o pinangakuan kapalit ng paglagda sa impeachment laban sa Vice Presidente. Sinabi rin ni Asidre na nakabatay sa mga dokumento, testimonya at financial records ang desisyon ng mga miyembro ng Kamara. Pinoy Gising! Samantala, tinanggal bilang mga respondents sina dating Department of Public Works and Highways District Engineer Henry Alcantara at ang kontratistang si Sally Santos sa mga kasong may kaugnayan sa maanomalyang flood control projects sa Bulacan. Ayon kay Justice Spokesperson Polo Martinez, ang dalawa ay tinanggal bilang mga respondent sa 3 kasong malversation at graft na isirampa sa Korte ng Bulacan tungkol sa mga flood control projects na kinasasangkutan ng Sims Construction. Matatandaang itinuring bilang state witness sina Alcantara at Santos, kabilang sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at DPWH Regional Director Gerard Opulencia. Nauna nang ipiniliwanag ni Justice Secretary Frederick Vida na para matanggap bilang state witness ay kinakailangang ma-discharge sila sa criminal liability. Pinoy Gising! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balitaan na i-raffle na ng Court of Tax Appeal sa mga tax-related cases laban sa kontratistang si Pacifico Curly Discaya na nauugnay sa sinasabing irregularidad sa mga flood control projects. Si Discaya na kinilalang sole proprietor ng St. Gerard Construction sa Pasig City ay nahaharap sa mga kasong tax evasion at hindi tamang paghahain ng mga tax returns. Ang lahat ng 4 na kaso ay naitalaga sa 3rd Division ng CTA. Naipadala rin sa Department of Justice o DOJ at Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga dokumento kaugnay ng pagpasok ng legal counsel ni Discaya sa kaso. Nabatid na noong nakaraang buwan sinampahan ng DOJ ng kasong tax evasion si Discaya at ang kanyang asawa na si Sara matapos makakita ng prima facie evidence na may mataas na posibilidad ng pagkakakulong sa mga paratang. Samantala, nahaharap naman si Sara Discaya sa 4 na count o 4 counts ng tax evasion para sa mga taong 2020 at 2021.
Pinoy Gising! Sa ibang balita, tiniyak ni Agricultural Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na mananatiling matatag ang presyo ng mga bilihin sa bansa sa kasalukuyan sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan dahil sapat ang supply ng mga produktong agrikultural hanggang Hunyo o Hulyo. Ayon sa kalihim, walang inaasahang kakulangan sa halos lahat ng produkto sa mga susunod na buwan, bagaman may posibleng kaunting pagtaas ng presyo na umaabot sa halos 2 piso kada kilo dahil sa pagmahal ng freight at transport cost. Sinabi ni Secretary Chu Laurel na may sapat na stocks ng bigas, karne ng baboy, mais at asukal ang bansa at nakatutulong din ang kasalukuyang panahon ng taniman at ani sa pagpapanatili ng supply. Nauna nang nangako ang Department of Trade and Industry na panatilihin ang kasalukuyang presyo ng mga bilihin upang maibsan ang epekto ng paggalaw ng presyo ng langis dahil sa sitwasyon sa gitnang silangan. Pinoy Gising! Sa oras po nating 15 minuto, 15 minutes, makalipas sa kalasing ko ng Friday morning. Yahoy! Ikaw ba, Rayabel, ramdam mo pa yung lamig sa labas ngayon? Lalo na panggabi ka, so baka nakakaramdam ka ng panlalamig sa panahon, ha? Panlalamig sa, hindi panlalamig sa relasyon, panlalamig sa panahon. Yes naman po. Ramdam mo pa. Nakakaano Opo, lumigo your honor, eh. ha? Oo. Malamig pa? Malamig pa May rin. kunting lamig pa pala, pero yung iba kasi sabi nila umaalinsangan na eh. Ako hindi na po ako nag-aircon sa ngayon eh. Hindi ka na nag-aircon. Kasi medyo malamig pa rin. Ay, ba't nasa opisina ka? O siya, alamin na po muna natin ang latest sa lagay ng ating panahon. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Nasa linya po natin mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center ang kanilang weather specialist na si Miss Lori De La Cruz. Miss Lori, magandang Friday morning po. Yes, good morning. Sa lahat ng ating mga tagapakinig, patuloy na nakakaranas ng mga isolated light rain, so pulo-pulong may hinang pagbuhos ng ulan. Ang Batanes, Cagayan, maging ang Apayao at Ilocos Norte. Dahil pa rin po sa epekto ng amihan na northeast monsoon, samantala sa Metro Manila at ititirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang mararanasang panahon, liban sa mga localized thunderstorms, especially sa hapon at gabi. Wala rin po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. Walang gale warning na nakataas sa mga bahagi ng ating mga baybayang dagat. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz. Maraming salamat kay Miss Lori De La Cruz ng Pag-asa. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Pinoy Gising! Sa pagkakataong ito, paring winner, tanggap na tayo na sunod-sunod na mga report. Mga lasing, pagka lasing talaga sabi ko lasing eh. Mga lasing na driver na natanggalan ng lisensya ng LTO, umabot na po sa 40 katao. Detalye mula ka Patrol 45, Raul Esperas. Umabot na sa 40 katao ang nasampahan ng paglabag sa Republic Act 10586 o lalong kilala bilang Anti-Drunk and Drug Driving Act ng 2013. Sangayon to sa Land Transportation Office o LTO. Ang 40 ay pinatanggalan na rin ng lisensya habang patuloy ang kaso na isinampa ng LTO sa mga individual na nahuli habang nagmamaneho na nakainom o kaya ay nasa impluensya ng droga. Sangayon sa LTO, ang mga violators ay nakaalarma na rin at hindi pwede magmaneho habang inililitis ang kaso at habang tanggal ang kanilang lisensya na magmaneho. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Imperial Metodo Lakas, DWIC. Pinoy Gising! Panukalang nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na pansamantalang suspensyon ng excise tax aprobado na sa third at final hearing sa Kamara. Ang ulat mula kay Beth Samson.
Ibinalita ni Nabotas Representative Toby Chanco na approve na sa third at final reading sa Kamara ang panukala na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na pansamantalang isuspinde ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa gitna ng pambansa o pandaigdigang economic emergencies gaya na nagaganap ngayon na digmaan sa gitnang silangan. Ani Chanco, kung may sasabatas, ang layunin nito ay maibsan ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na dulot ng instability sa global supply. Dagdag pa ng mambabatas na naaprubahan din ang isa pang House Bill na co-authored niya, ang House Bill 8477 na magtataguyod sa Presidential Merit Scholarship Program para sa mga academically gifted high school graduates sa buong bansa na mula sa low to middle income families. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ayun. Sige pare, I got you pare, wag kang mag-alala. O siya, ngayon naman, ronda tayo sa probinsya. Monitoring sa gas station at presyo ng mga bilihin, paigtingin ng PRO3. Report mula kay Kuyang Johnny Gole. Kuyang Johnny, good morning. Yes, iba yung monitoring daw itong ipatutupad ng PNP Region 3. Kaugnay nga nitong pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Hindi lamang dito sa Gitna Luzon kundi maging sa buong bansa. Ito yung naging buod ng direktiba na pinalabas nitong si PRO3 Chief Brigadier General Jess Mendez para sa kanyang mga provincial, city at municipal police station. Ayon pa rito kay Mendez ay kailangang masubaybayan at mamonitor itong nasabing mga gasoline sa station dahil nga doon sa napaulat na merong mga nagsasamantala sa mga operator nito o yung mga may-ari nito dito nga sa nasabing krisis sa produktong petrolyo. Kasunod nito ay kasama rin itong Philippine National Police dito sa isinasagawang mga pag-i-inspeksyon at monitoring nitong mga lokal na pamahalaan kasama itong mga tauhan mula sa Department of Trade and Industry sa mga pamilihang bayan at maging sa mga groceries at supermarkets dahil do sa ulat na nagkakaroon ng mga panic buying o itong pagbili ng ating mga kababayan dahil sa umano'y banta ng kakapusan nitong produktong sa pagkain o lalo na itong mga pagkain. Sa ngayon, ayon naman dito sa pulisya ay maayos o stable pa naman itong mga produkto, particular itong mga agricultural products dito sa Gitna Luzon at wala pa namang naiulat na nagkakaroon nga ng mga panic buying particular dito sa bigas. Bagamat inamin nitong pulisya o nitong si Mendez na talagang may mga pagtaas na ng produkto ng agricultural o itong mga food products at ilang mga groceries items base na rin sa kanilang nakalap na impormasyon mula sa Department of Trade and Industry. Samantala dito sa bayan ng Magalang, Pampanga ay sinabi naman itong si Pulisya Lieutenant Colonel Percil Diloria, ang hipin ng pulisya na pinagtutuunan nila ngayon ng pansin itong estratehiya upang palakasin pa yung kanilang peace and order and security dahil malamang na may impact daw ito sa peace and order situation dahil nga dito sa nararanasang krisis ng ating bansa. So yan ang update. Buhat ito sa Gitna Luzon. Ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Nag-uulat, simpilang may todong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula sa Central Luzon, akyat naman tayo sa Norte. Number 2 Municipal Top Most Wanted Person na may kasong murder arestado sa Rojas, Isabela. Ang detalye mula kay Ronald Domingo. Naaresto ng pinagsanib na persa ng kapulisan ang isang individual na kabilang sa most wanted persons ng bayan ng Rojas, Isabela matapos ipatupad ang umiiral na warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng kasong mardera. Kinalala ang narestong suspect na si alias Tirso, 58 years old, may asawa, vocational graduate, nagtatrabaho bilang taxi driver at residente ng barangay San Antonio, Rojas, Isabela na
nakatala bilang number 2 municipal top most wanted person ng Rojas Municipal Police Station. Matagumpay na isinagawa ng Joint Tracker Team ang operasyon sa Barangay Rizal Rojas, Isabela, nagresulta sa pagkadakip sa akusado. Ang operasyon ay pinangunahan ng Rojas Municipal Police Station Lead Unit, katuwang ang Provincial Intense Unit ng Isabela Police Provincial Office, Regional Intense Unit 2 at 201st Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 2 at Regional Maritime Unit 2. Ang pagkakaso ay isinagawa sa bisa ng warrant of arrest na may petsang August 4, 2023 na inilabas ng presiding judge ng RTC, 2nd Judicial Region Branch 23, kaugnay ng kasong murder na walang inutuntang piyansa. Matapos ang operasyon, agad na ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatang konstitusyonal alinsunod sa Miranda Doctrine na kasalukuyang nasa kustodya ng Rojas Municipal Police Station habang sinisagawa ang mga kinakailang dokumentasyon para siya iharap at i-turn over sa korte na naglabas ng kanyang waranta. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat patimpilang may tunog lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, ang lilingkod ng tama. Pinoy Gising! O siya, alamin naman natin ito dahil daw si Yusek Claire Castro, sinabihan daw ang mga Pilipino na tigilan na ang pagtutok sa issue ng flood control dahil nakakasawa na raw. Sapat bang dahilan yan? O ayan tanong kung totoo ba yan o hindi. Alamin natin kung fact or fake. Ilang buwan na ang lumipas mula nang ibunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tungkol sa malawakang korupsyon sa bansa, partikular na sa flood control projects. Samantala, kamakailan lang isang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang kumalat sa social media na nanawagang tigilan na ang pagtutok sa issue ng flood control dahil nakakasawa na. Pero bago maniwala, atin mo nang alamin kung ito ba ay fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ, fact or fake. Kumalat sa social media ang umano'y pahayag sa isa sa press conference ng pamahalaan at sinabi ni Castro ang mga katagang, tigilan na po natin ang pagtutok sa flood control na yan, nakakasawa na po. Kaya naman minabuting ibiripika ng aming himpilan ang tungkol sa nasabing pahayag at nadiskubreng ito ay fake. Walang kahit anong credible source mula sa iba't ibang artikulo na susuporta sa pahayag ni Castro at wala rin kahit anong official statement o press briefing na magpapatunay na nagmula ito sa kanya. Muli naming paalala sa publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga nakikita at nababasa sa social media at dapat laging unahin ang mag-fact check para hindi mabiktima ng fake news. Para sa Facts or Fake, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Magpatuloy na po tayo sa ating mga balitaan. Nanindigan. Sige, yan, sa balita natin, ha? Sa ating balita. Ayun, oo. Tutuloy tayo dyan, ha? Kaya mo yan, partner. O siya, sige, kaya mo na yan. Oh. Okay. Nanindigan si National Food Authority Administrator. Natawa ako. Kaya mo yan. Okay. Seryoso okay, na. go. Nanindigan si National Food Authority Administrator Larry Lacson sa panawagang pagkalooban sila ng emergency powers upang makapagbenta ng bigas ng direkta sa merkado at mapabilis ang distribution nito sa bansa. Sa gitna nito, kinahaharap ng logistical challenges ng ahensya dulot ng pagtaas ng presyo ng krudo. Ayon kay Lacson, ipinauubayan na niya ang desisyon ng Pangulo at Kongreso ang kanyang kahilingan. Bagaman, tiniyak ng administrator ng NFA na nananatiling sapat ang supply ng bigas, lalo't mayroong 8 milyong sako silang stock na maaaring ipambenta sa pamilihan. Hindi naman daw niya mapipigilan ang pagtaas ng presyo nito dahil sa oil price hike. Well, ang hingi po natin ay habang may krisis katulad po nito, doon lamang po, no? Kung pagkatapos ng krisis na ito sa Middle East, pwede na pong bawiin, no? Ito naman ay kailangan ibigay sa atin ng Pangulo na ang power naman ng Pangulo para medyo baguhin yung batas ngayon, manggagaling din po sa Kongreso. So, through the Congress, bibigyan ng power si Presidente, ang Presidente naman po ay aatasan tayo.
Well, ang hingi po natin ay habang may krisis katulad po nito, doon lamang po, no? Kung pagkatapos ng krisis na ito sa Middle East, pwede na pong bawiin, no? Ito naman ay ang hingi natin ay po na may habang Yan ang tinig ni NFA Administrator Larry Lacson sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Samantala, Reabel, sa iba pa natin mga balita, tiniyak ng National Food Authority Administrator, ang narinig nyo rin kanina si Kuyang Larry Lacson, na nananatiling sapat ang supply at buffer stock ng bigas sa bansa. Sa kabila ito ng pagsilit ng presyo ng komersyal, lalo na ng imported rice sa mga pamilihan, sa gitna ng walang puknat na super big time oil price hike. Ayon kay Admin Lacson, nasa 2 milyong bag ng bigas ang handa nilang i-distribute o ibenta sa merkado at araw-araw din nilang minomonitor ang kanilang mga bodega upang masigurong walang shortage o oversupply. Samantala, binalaan din ni Lacson ng publiko laban sa posibleng hoarding at pagbili ng sobrang bigas. Ngayon, kung mabigyan tayo ng mandato na makapagbenta sa merkado, hindi rin po namin gagawin na pwedeng makapagbenta ng isang sako para po mas marami naman ng makinabang. Kung ilimit natin yan sa 10 kilo o 5 kilo, ang gusto po kasi natin marami ang makinabang. Lalo na't nakita nyo na rin po, talaga namang tumaas na ang presyo ng bigas sa merkado. Yan po ang tinig, Reabel, ha? Yan ang tinig, Reabel, ni NFA Administrator Larry Lacson sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Dumako naman po tayo sa probinsya. Pagwasak sa mga taniman ng marijuana sa Cordillera, naging matagumpay. Ang detalye mula kay Ronald Domingo. Matagumpay na naisagawa ang isang araw na serye ng marijuana eradication operations ng mga operatiba ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region o PUCAR matapos madiskubre ang abot sa 12.2 million pesos na halaga ng mga tanim na may marijuana sa lalawigan ng Mountain Province, Kalinga at Benguet. Sa Mountain Province, isang plantasyon na natamnan ng 25,000 fully grown marijuana plants na may kabuang standard drug price na 5.1 million pesos ang natagpuan sa barangay Saklit, Sadanga, sa pagtutulungan ng pinagsalid na pwersa ng Sadanga Municipal Police Station, 1st at 2nd Mountain Province Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Mountain Province Police Provincial Office, katuwang ang Provincial EOD and Canine Unit, Mountain Province Regional Intelligence Unit 14 at Philippine Drug Enforcement Agency, Mountain Province. Samantala sa Kalinga, 4 na plantasyon na natamnan ng 22,000 fully grown marijuana na may standard drug price na 4.4 million pesos ang nadiskubre ng mga operatiba mula sa Tinglayan Municipal Police Station at Tadudan Municipal Police Station, Pinokpok Municipal Police Station, 1st and 2nd Kalinga Provincial Mobile Force Company, PIO at PIDEO ng Kalinga PPO at PIDEA at Kalinga sa Barangay Tunglaw West, Barangay Buskalan, Barangay Ngibat at Barangay Butbut proper, Tinglayan. Dagdag pa rito, sa Benguet naman ay siyam na plantasyon kung saan natagpuan ang 13,690 fully grown marijuana at 1,500 grams na dried marijuana stocks with leaves and fruiting tops na may standard drug price na 2.7 million pesos ang nadiskubre ng matauhan ng Bacon Municipal Station, Sibungan Municipal Station, PIO, PIDEO, Provincial Community Affairs and Development Unit at Provincial Special Operations Group ng Benguet Police Provincial Office at the 1st and 2nd Benguet Provincial Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion 15, Regional Intelligence Division ng PRUCAR, RIU 14, Special Operation Unit CAR at PIDEA CAR sa Barangay Kayapa, Bacon at Barangay Badyo at Barangay Takadang, Kibungan. Agad na sinunog ng mga operatiba ang mga nadiskubreng marijuana habang patuloy ang isinagawang investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng plantasyon sa mga kalapit na lugar at mapanagot ang mga nasa likod ng pagtatanim nito. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat sa simpilang may tulong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Pinoy Gising! Ngayon naman, dako tayo Central Luzon. PIDEA 3 naglungsad ng surprise drug test at inspection sa Pampanga Provincial Jail. Nagbabalik Kuyang Johnny Gole. Yes, naglunsad nga ng surprise drug test at inspection itong mga operatiba mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Region 3 dito sa dormitory ng mga inmates sa loob ng Pampanga Provincial Jail. Ang operasyon ay tinawag nilang Operation Greyhound sa layuning matyak na ligtas sa bawal na droga ang nasabing piitan. Bukod sa mga inmates na babae at lalaki, isinailalim din sa drug test itong lahat ng mga kawani at jail guards sa nasabing provincial jail. Ito ayon sa PIDEA Region 3 ay bahagi ng implementasyon ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 upang tiyaking ligtas o libre sa ipinagbabawal na droga itong piitan sa bansa. Walang nakuhang bawal na droga ang PIDEA Region 3 team. Samantala itong mga nakuhang specimen ay agad nilang isailalim ito sa laboratory testing at malalaman na sa susunod na linggo ang resulta nito ayon pa sa PIDEA Region 3. Kasama sa inspeksyon at drug test ng PIDEA itong mga tauhan mula naman sa Pampanga Provincial Health Office at mga tauhan mula naman sa Office of the Governor. Mula dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Impilang May Todo Lakas DWIC. Nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula sa Central Luzon, dumako naman tayo sa probinsya ng Bicolano. Bantayog Festival sa Camarines Norte, kanselado muna ang mga aktibidad dahil sa hinaharap na krisis ng bansa. Ang ulat mula kay Melvin Machado. Kansilado muna ang mga aktibidad sa Magayon Festival ng lalawigan ng Albay at mas pagtutunan ng pansin ang tulong sa iba't ibang sektor ngayong may hinaharap na krisis ang bansa. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, sa kabila nito tuloy pa rin ang promosyon ng turismo sa buong lalawigan ng Albay. Sa lalawigan ng Camarines Norte, kansilado muna ngayong taon ang Bantayog Festival. Ito ang nakapaloob sa inilabas na pahayag ng tanggapan ni Acting Governor Joseph Ascutia. Ang pondo umano na matitipid ay ilalaan sa mga programang tutulong sa kabuhayan at kapakanan ng mga taga Camarines Norte. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Akyat ulit tayo ng Norte. Dalawang individual sa Quirino Province arestado sa drug bypass operation. Nagbabalik Kuyang Ronald Idol Domingo. Arestado ang dalawang lalaki matapos maaktuhan umano'y nagbebenta ng ilang marijuana sa sinagawang operasyon ng pulisya sa barangay Santa Maria, Madela, Quirino. Kinilala ang mga suspect na si alias John, 27 years old, at alias Wayne, 30 years old, kapwa-residente ng barangay Dungo, Aglipay, Quirino. Ayon sa pulisya, nahuli ang dalawang isang anti-illegal drug operation na pinangunahan ng Madela Police Station, katuwang ang Quirino Police Provincial katuwang ang Quirino Police Drug Enforcement Unit, Quirino Police Intelligence Unit at 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 2. Nakumpiska mula sa mga suspect ang mga pakete ng ilang marijuana na binebenta umano ng mga ito. Isinilalim na sa inventaryo ang mga nakuhang ebidensya bago dinala sa impila ng pulisya para sa kulang dokumentasyon. Maharap ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasulukuyan, nasa kustodya ng Madela Police Station ang mga suspect habang inihanda ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para sa Impilang May Tudong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Pinaiigting ng Philippine National Police ang pagmomonitor sa mga pamilihan upang masawata ang hindi otorisadong pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon sa PNP, palalakasin pa nito ang presensya malapit sa mga palengke at grocery store upang maiwasan ang di makatarungang pagtaas ng presyo sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga unit ng pulisya sa buong bansa na siguraduhin na walang tindahan o negosyante ang magsasamantala sa krisis sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng kanilang mga produkto.
Pinoy Gising! Sa iba pa natin mga balita, nagpaalala po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa pagbabawas ng 10% konsumo ng kuryente sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Layunin anya nitong makatipid sa gastos at mabawasan ang pressure sa mga power plant ng bansa, lalo na sa gitna ng krisis ng enerhiya. Kasabay nito, isinusulong din ng Pangulo ang paggamit ng renewable energy tulad ng solar power na unti-unti nang tinatangkilik ng ilang institusyon. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang ganitong hakbang upang matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa bansa. Pinoy Gising! Nanawagan naman si House Committee on Labor and Employment Chairperson at Cavite 1st District Representative Jolo Revilla sa DOLE at private employers na i-adapt at palawakin ang work from home at flexible work arrangements upang makatulong sa pagtitipid sa paggamit ng langis at maprotektahan ang mga manggagawa. Ayon kay Congressman Revilla, mahalaga ang papel ng DOLE na pangunahan ng transisyon sa pamamagitan ng pagpapalabas ng updated guidelines upang masiguro ang pagprotekta sa karapatan ng mga manggagawa. Dapat din anya na makipagtulungan ang departamento sa mga employers para ma-institutionalize ang flexible work arrangement. Pinoy Gising! 15 minutos na lamang po bago sumapat ang ika-6 na morning. Ayun ronda tayo ng Yumayahoy sa probinsya. Apat na mountaineers na rescue ng mga otoridad sa Solsona, Ilocos Norte. Nagbabalik Kuyang Ronald Idol Domingo. Na-rescue ng mga otoridad ang 4 na mountaineers sa bayan ng Solsona, Ilocos Norte. Ito ang inayag ni Police Captain Jomar Mosyong ng Regional Mobile Force Battalion 1 sa kanilang pakikipagtulungan sa mga ibang unit na rumusponde sa 4 na katao. Kinilala ni Mosyong ang mga 4 na kalalakihan na sina Ranger K. Marquez, 48 years old, Rafi Bernal Ortega, 28 years old, Jonald Glenn Vergara Española, 49 years old, at Abelio Egsay Daring, 59 years old. Sa panayam kay Mosyong, nanggaling ang 4 na mountaineers sa bayan ng Nueva Era, Ilocos Norte para tumuklas ng mga lugar sa Bulundoking. Ngunit na pagdating sa bahaging may pagbuhok ng lupa ay dito nag-umpisang maligaw ang mga 4 na kalalakihan o mountaineers. Sinabi pa ni Mosyong na ang 2 sa kanila ay tubong Nueva Era, Ilocos Norte. Dagdag pa ni Mosyong na nagtamo ng ilang sugat ang mga 4 na mountaineers at nakaranas ng gutom dahil nagkulang sila ng pagkain. Inaasahan na makatuwid sila sa mga kabundukan sa loob ng 6 na araw, ngunit dahil naligaw sila ay umabot ng 11 araw ng kanilang paglalakbay bago sila masagip ng mga otoridad sa bayan ng Solsona, Ilocos Norte. Bago ang pagresponde ay humingi ang mga kasama nila ng tulong sa Ilocos Norte Police Provincial Office upang hanapin ang 4 nilang kasamahan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasintilang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ituloy na po natin ang ating balitaan. Pinirmahan na ng 10 sa 18 dating miyembro ng Philippine Marine Corps ang inihandang affidavit ng National Bureau of Investigation o NBI. Ito ay matapos ang hiwa-hiwalay na panayam ng NBI sa mga nasabing Marines. Bahagi ang mga panayam sa isinasagawang investigasyon ng NBI, kaugnay ng umano'y paghatid ng mga maleta na may lamang pera sa ilang opisyal ng pamahalaan. Ayon naman kay Attorney Levy Baligod, abogado ng mga nasabing individual, na nalagdaan lamang ang mga affidavit ngunit hindi pa ito nasusumpaan. Pinoy Gising! Ngayon naman, dakuha natin. Ikaw ba'y mahilig sa ice cream? Yes po. Anong Mes. flavor? Matcha and yung bago ngayon. Yung matcha at bago yan. Pakihanap sa inyo mga suking tindahan ng flavor na bago ngayon. Hindi ko alam kung ano yun eh. Anyway, sabi kasi nila partner, ang pagkain daw ng ice cream nakakapagpagaling daw ng sore throat. Totoo kaya to hindi? Alamin natin. Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Nakakapagbigay nga ba ng relief sa masakit na lalamunan or sore throat ang ice cream? Tara, let's prove it!
Ayon sa healthline.com na ang pagkain ng ice cream ay maaring makapagbigay ng panandaliang relief sapagkat mataas ang sugar content nito. Dahilan para tumaas ang inflammation at mapahina ang immunity ng katawan. Ipinaliwanag naman sa Medical News Today na ang cold foods and drinks ay nakakapagpababa ng temperatura sa nerves na nakakabawas naman ng sakit na nararamdaman. Samantala, ang warm drinks naman ay nakakapag-promote ng salivation na nakakatulong para ilubricate ang throat. At ang ingredients na honey at lemon ay maaring healing benefits. Ano-ano man ang mga home remedies na inire-recommend para sa iyong sore throat, mas mabuti pa rin kumonsulta sa doktor. Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Higit 400,000 bata mula sa bansa ng Sudan, Afghanistan at Yemen ang apektado ng naantalang humanitarian aid, bunsod ng patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon sa Save the Children, naipit ang mga supply gaya ng antibiotics at iba pang mga mahahalagang gamot sa Dubai na kasalukuyang nagdulot ng shortage ng gamot sa mga healthcare facility. Sa gitna ng krisis, tumaas ng hanggang 50% ang gastos sa pagpapadala ng mga humanitarian aid. Nanawagan ng Save the Children sa mga sangkot sa sigalot na tiyaking ligtas ang pagdaan ng humanitarian aid sa Strait of Hormuz at hindi dapat hadlangan ang mga supply na nagliligtas ng buhay, lalo na sa gitna ng tumitinding pangangailangan sa iba't ibang panig ng mundo. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Eman Pacquiao, target maging boxing world champion. Sports News, good morning, paring Jordan Gutierrez. Good morning, paring Daryl at maring Rhea Bell. Narito na ang nanggigising na sports news. Aminado si Eman Bacosa na nais niyang maging boxing world champion at magsilbing inspirasyon sa kabataang Pilipino. Bagaman pinasok na rin niya ang endorsements at mundo ng showbiz, nilinaw ng batang boksingero na nananatiling prioridad niya ang karera sa professional boxing. Samantala, patuloy namang nakaagapay at nakasuporta ang kanyang ama na si Manny Pacquiao, partikular sa pagbibigay ng payo ukol sa disiplina, tamang pagkain at sapat na pahinga. Ayon kay Eman, posible muli silang magsanay ng kanyang ama sa susunod niyang laban ngayong taon. Sa kabila ng paghahambing sa kanya at sa kanyang ama, nais ni Eman na patunayan ang kanyang sariling kakayahan sa larangan ng boxing. At yan ang sports news. Ako si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dumako naman tayo sa balita sa mundo ng showbiz. Director Yotomoshi Bayama ng Doraemon pumanaw na sa edad na 84. Ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, pumanaw na ang veteranong Japanese animator na si Tsutomu Shibayama sa edad na 84 anyos matapos labanan ang lung cancer. Nakilala si Shibayama sa kanyang malaking kontribusyon sa sikat na seryeng Doraemon kung saan nagsilbi siyang direktor ng mga pelikula nito sa loob ng mahigit 2 dekada at naging chief director ng TV adaptation. Bukod sa Doraemon, naging bahagi rin siya ng iba pang kilalang anime tulad ng Chibi, Maruko-chan at Nintama Rantaro na nag-iwan ng marka sa industriya ng animation. Isinagawa ang kanyang burol ng pribado kasama ang pamilya habang nakatakda naman magdaos ng memorial service bilang paggunita sa kanyang naiambag sa mundo ng anime. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ayun, si Doraemon. Doraemon, Nobita. May kaboses dito si si Nobita ba yan? Si Nobita yan, di ba? Nobita. Si Nobita. Winnie, Bambam, di ba may kaboses si Nobita? Di ba may kaboses? Hindi ako yon ha? Ay, bati muna tayo
good morning sa mga mauna ka nang bumati sa mga babatiin mo. Ay, nilista ko pala lahat ng mga katuwaan natin kanina. So, sisingilin ka namin ni paring winner ng 3 kape. 3 O, bumati ka muna sa mga babatiin mo. Oo. Hello po, good morning sa aking mga... Sige, ituloy mo. Dali, konti na lang oras natin. Ayun, sa mga kapatid at aking pamilya, hello. Good morning po. Wala na sa ibang mabate. Oy, good morning sa mga nasa Facebook page po natin. Kuyang Nelson Malinaw, si Kuyang Nelson, si Saturnino Lau ay Senior, si Kuyang Tristan Wyatt Gulay, si Miss Virgie Jarvis na naka-tune in din. As usual, si Mama Beth naka-monitor. Mama Sue, wala pa ang breakfast namin, Mama Sue. Mama Sue Neronimo, good morning. Si JV Valdez na nasa Nueva Ecija, as usual, naka-monitor sa may BFP Nueva Ecija Provincial Office. Ayun. Si ating Janet Saldana Chavez, si Mama Nelia Batukan, si Angela Agnes Batak, si Kuyang Mike Montero, at si Batman. Si Batman, fan niya ni Anton. Fan niya ni Anton. Ayun. Sino Superman? Sino Superman? Si Anton. Hindi, si Robin pala siya. Batman, Robin. Ikaw naman, iba-iba pinagtatandem-tandem mo. Ano ba yan? Uy, Eid Mubarak po pala sa ating mga kapatid na Muslim na magdiriwang ng Idil Fitr bukas. Kasi hindi yata nakita ang moon sighting. Dapat today. Yes. Pero, bukas na mangyayari ang celebration ng pagtatapos ng Ramadan na ating mga kapatid na Muslim. Kaya Eid Mubarak sa kanila. Ang mahalaga, hindi binawi ang holiday. Kaya double pay po tayo. Ay, Maring Rhea, sa bagamat hindi mo alam na babalik na yung programa kanina, thank you sa pagsama sa akin. Thank you din po. At saka kay paring John Reese, pagaling ka. Ganyan Pagaling talaga ka. pag bigla ka nagbibigay ng papel. So agad tayo pansamantala magpaalam. Tayo po yung magpatama quote for today. Ang buhay parang ilog. Minsan tahimik, minsan malakas, pero tuloy lang ang kanyang landas o agos. Ba? Parang Pasig na Just go with the flow. Oo nga, parang Pasig, umaagos ang pag-asa. Oy, bago tayo pansamantala magpaalam at mamaya, hindi po ako makakasama nyo sa News Scoop. Breaking news yan, pare. Si paring Drew, makakasama nyo sa Ronda Pilipinas. Pero ako pong kasalo ninyo sa News Scoop mamayang alas 4 ng hapon. Isang pagbati dahil wala po ako ng Monday at Tuesday sa magba-birthday bukas. Ang vice... Ayan na. Ayan na mga munggo! Iyon! Ang birthday boy po tomorrow, ang Vice President for Business Development at ang anchor ng Ronda Pilipinas at News Scoop, si Mr. Dennis Antilor Jr., ang busing ko na i-approve ang salary increase ko next time. Magba-birthday po siya bukas, pero wala Happy kasi siya birthday today. po. At ang munggo, nabalitaan ko Monday. Wala ka rin ng Monday. Hindi, ako na bahala. Pagbalik natin. Ayan. Boss, happy birthday in advance. Happy birthday po. At yan na po ang kalipunan ng mga balita yung tinampok natin sa Pinay Gising on a Friday. Wala pong coding today dahil holiday po ngayon. Enjoy the long weekend. Magkita-kita tayo mamaya sa News Scoop alas 4 ng hapon. At kita-kits tayo sa darating no Wednesday. Kami po nyo naging tagapagbalita, Darryl Justin. At sa ngalan po ni John Escalata, Rhea Bel Medina. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Ang tabayanan dahil susunod na ang pasada balita kasama sina Kuyang 35 Johnny Banyes at June Nasino.